Ha? At walang mabasa na bawal magbigay ang mga Kristiyano. Wala. Yan. Diyan na naman tayo sa ganyang argumento. Alam mo yung ganyang argumento? Sabi niya, at walang mababasaan niya na bawal mag-ikapo. Walang mababasang bawal ang Kristiyano mag-ikapo. Yan ay mga argumento ng mga utak debatistang wala namang naiintindihan eh. Oo. Ang alam na nila ang makipagdebate, alam niyo sa debate, hindi naman ang pinalalabas ay yung tunay na liwanag. Kundi gusto lang nilang kita niyo yung mga estilo, gustong palabasin na sila ay magaling. Ha? Ay, pupwede yun doon sa mga taong hindi nakakaintindi, yung katulad lamang nilang kasanang pag-iisip. Pag ganun lang mga sa katulad ng isipan nila, ay di pupwede nga yung kailang katwiran. Ay wala naman ikang mababasang bawal mag-ikapo. Tamo? Eh kung ibalik ko sa kanila ang tanong, ay wala ka namang mababasang bawal mangili ng linggo? Meron ka bang mababasang bawal mangili ng linggo? O hindi, pwede palang mangili ng linggo. Ha? At saka, hindi ko sinasabing kaya ang Kristiyano hindi dapat mag-ikapo ay dahil merong nakasulat na bawal. Hindi ganon. Kundi ang sabi ko, kaya ang Kristiyano hindi dapat mag-ikapo ay sapagkat hindi naman inutusan ang Kristiyanong mag-ikapo. Kagaya ng pagtutuli. Oh. Ang Kristiyano ay hindi na kailangang magpatuli sa laman. Kasi hindi naman utos yun sa atin na tayo magpatuli pa sa laman. Ano din yung pagbibigay ng ikasampung bahagi? Wala namang utos na bawal eh, pero hindi utos sa Kristiyano ang mag-ikapo. Eh, ganyan din ang katwiran ni yung mga mangangaral na walang unawa at parang iniisip nilang napakagagaling nila. Yan yung style ng mga debatistang bayabasan. Ha? Kita mo, yung style ni Johnson Amican, ni Richard Thompson, ni Kagomer Nobilero. Ha? Yun. Wala naman ikang utos na bawal mag-ikapo. Kaya pala sila nag-iikapo kasi bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawang merong pakarera ng takbuhan. Siyempre, pagputok ng starting gun, sinong mga tatakbo doon? Di yung kasali, yung may entry, yung nakasulat ang pangalan doon, mga contestant, yung kasali. Di, pagputok ng starting gun, takbo. Yung mga kasali, yung mga nakalista. Kasi contestant yun itong apat na ito, itong si Pastor Luciñara, si Johnson Amican, si Kagomer Nobilero, at saka itong si Richard Thompson. Hindi naman kasali. Pero ang kanilang katwiran ay wala namang utos na bawal tumakbo. Di ang ginawa ay nakitakbo. Ayun. Kung hindi bawal tumakbo at walang utos na bawal tumakbo, di nakitakbo rin. Di habang tumatakbo ilalanga-langa, tumatakbo nga, hindi alam kung bakit tumatakbo. Hindi nga alam ang finish line kung saan, hindi rin alam yung ruta kung saan tatakbo. Hindi alam yung truck na tatakbuhan kung saan. Basta lang nakikitakbo. Na walang kamalay-malay. Kasi ang katwiran ay wala namang utos na bawal tumakbo. Hindi ako nakitakbo rin. Basta nakikitakbo. Walang alam kung bakit tumatakbo. Kita mo ganun. Ganun ang estilo nila. Hindi naman inutosang mag-ikapo, di nag-ikapo. Kasi ang katwiran wala daw utos na bawal, di nakikiikapo. Para yung nakikitakbo, hindi naman kasali. Kita mo, pasalasala na. Hindi nga nila alam yung rules and regulation ng pagtakbo. Kung yung finish line ay saan, kung saan ang ruta. Kita mo, tapos na nga. Finish na yung mga nagsitakbo, yung contestant, it is finished, tapos na. Sila hindi pa, palibasa hindi alam, hindi takbo pakitakbo, yag-yag pakiyagyag. Walang alam gano'n, lalanga-langa. Ba't ko nasabing walang alam? Hindi nga alam ang rules and regulation. Basta lang nakikitakbo. Tingnan mo, anong sabi dun sa mga panuntunan ng pag-iikapo? Ang bibigyan mo ng ikapo ay alin? Yung bunga ng iyong lupain, yung mga binhi ng iyong lupain, yung mga anak ng iyong mga hayop, yung iyong mga hayupan. Yun ang iyong bibigyan. Yun ang utos. Alin ba binibigyan nyo na ikapo ngayon?
Ayon ba yun sa panuntunan at alintuntunin ng Diyos? Sa guidelines ng pag-iikapo? Oh. Alin ang inyong binibigyan? At saka, ang inyong bibigyan, ang sabi rin, dadalhin ninyo saan? Doon sa santuario, doon sa kamalig ng santuario. Ang santuario ay meron doong storehouse, meron doong kamalig na doon iniimbak ang mga ikapo. Ay saan nyo dinadala? Ay kung kani-kanino nyo naman dinadala. No? At ang authorized lang na dapat mong pagbigyan ng iyong ikapo ay yung mga libita, yung saserdote. Ay kung kani-kanino na naman nyo ibinibigay. Eh di tahasang paglabag yan. Nilalabag ninyo ang alituntunin ng Diyos tungkol sa pag-iikapo. Palibhasa, hindi ninyo naiintindihan. Hindi nga kayo kasali, nakikiikapo lang kayo. Tingnan nyo yung ginagawa nyo ngayon. Saan nyo pinagdadadala? Di labag. Tahasang paglabag sa panuntunan ng pag-iikapo. Ha? Eh kung meron lumalabag kayo, hindi kami. Kasi hindi naman utos yan sa Kristiyano. Kayong nagpipilit nyong iutos yan. Inyong pabalik-baliking, nariyan ng mga talatang aking sinasabi sa inyo. Ugatin ninyo. Aralin kung bakit nag-utos ang Diyos, kung saan gagamitin, kanino ibibigay, ano ang dapat kong bigyan ng ikapo. Sino ang magbibigay. Hindi nyo naman kasi inaaral. Nahirati na kayo dyan sa kung anong nasa utak nyo, yun na lamang. Oh, ay katulad niyan, tingnan ninyo. Di kayo yagyag, takbo, ay tapos na nga. Palibhasa hindi nyo alam. Eh, wala kang bawal eh. Walang utos na bawal. Eh, wala ngang utos na bawal, pero hindi ikaw inutusang tumakbo. Itakbo ka ng takbo. Ilalanga-langa ka naman. Oh. Hindi ganun. Hindi ko kaya sinasabing hindi dapat magigapo ang Kristiyano, eh merong mababasa kang bawal. Hindi. Kaya ako sinasabing hindi dapat magigapo ang Kristiyano ay hindi inutusan ng Kristiyano na magigapo. Walang utos. Kailanman ay walang utos sa Kristiyano magigapo. Kaya nga yung ultimong Hudyo na inutusan, eh tapos na, hindi na nag-iikapo kasi alam nilang yun ay tapos na, wala nang libita eh. Wala nang saserdote ngayon dun sa santuario. Si Kristo na ang dakilang saserdote. Paano ka pa mag-iikapo? Kaya yung sinasabi mo, Pastor Lucinyara, ay hindi mo naiintindihan. Talagang kabilang ka dun sa pastor na hindi nakauunawa. Ha? E bago ka kasi magngak-ngak diyan sa social media, at bago mo, bago mo ako sabihan, ay tingnan mo muna yung iyong pinagsasabi kong tama, kung yung bagay na ayon sa itinuturo ng Biblia. Ay sablay naman eh, ang iyong sinasabi. Sablay na sablay. Kaya aralin mo muna. Tingnan ko pa yung mga sunod mong argumento.